Magkahalong hirap at pagod. Yan ang nararanasan ni Tatay Ruel sa pang-araw-araw niyang pangkabuhayan na akala ng marami sa atin ay isang madaling trabaho lamang. Ako nga si Ruel Rodriguez. May pamilya, may asawa, may anak na bali 4 na anak. Kaya naging ako tricycle driver, pero nauna muna akong bus driver conductor. Nakabili kami ng tricycle. Doon ako naging tricycle driver na dito sa Tortoda kasi nanay ko ang may-ari ng tricycle. Kaya ngayon, ako ang pinagmahala, sa tricycle na, ako tawag doon yung, ako parang sa akin pinabaya sa yung tricycle para hindi ng ibang driver, halimbawa, mapapasubasin, pagpapatakbo ng motor. Kaya pinag-member ako rito sa Toda ng Toda. Kaya ako naging tricycle driver dito. Dito, mga 25 years na yata ako rito o 20 years na nagmamaneho ng tricycle. Sa likod ng kanyang kasipagan, hindi sukat kitain ang kanyang sakripisyo para sa kanyang pamilya. Sa 2 dekada na pamamasada ni Tatay Ruel, nakakayanan niyang pagsumikapan ang kanyang 3 anak, 2 kolehiyo at 1 high school. Dagdag pa ang kanyang asawang may malubhang sakit. Nasabi niyo po na may pinag-aaral po kayo. So, paano niyo po napagkakasya or nasusuportahan yung mga anak niyo? Yun. Siyempre sa asawa ko, tsaka sa tita niya, tumutulong higit pa para sa akin yung tita niya. Kaya medyo nasusuportahan ko yun sa panggastusin sa mga anak ko, pang-eskwelahan, tsaka dito sa bahay, gano'n. Tumutulong yung hipag. Hindi lingid sa kaalaman natin na may trapiko po sa pamamasada. Pero kamusta naman po yung daloy ng trapiko sa ruta niyo? Sa daloy naman ng trapiko dito, okay naman kasi wala naman kami na ng traffic dito. Kasi dito lang sa loob naman kami nag-aati ng pasero, sa division lang naman to. Tsaka minsan nag-aati kami sa Pambalay. Yung medyo natatraffic kami ng konti pagka halimbawa talagang may traffic lang talaga. Pero kung kung dito sa amin, walang traffic. Sa antas naman po ng gas? Taas ng gas naman, medyo nahihirapan kami kasi yung kinikita namin hindi masyado kalaki yan. Pero may time na may malaking kinikita, may time na mababa. Yan, pag biglang taas ang gasolina, siyempre naapektuhan din yung mga driver kasi yung kinikita namin pag tumas ang gasolina, yung kinikita namin, pabawas ng pabawas. Ganun nangyayari sa amin. Noong taong 2020, tinatayang nasa 41 pesos lamang ang kada litro sa gasolina. Hindi tulad ngayon na umabot na sa higit 60 pesos kada litro at nagbabadya pang tumaas. Kaya naman pahirapan kung matumal ang araw. Dagdag pa ang init ng panahon na araw-araw kinakaharap ng mga driver. Paano naman po kayo nag-a-adjust kapag tumataas yung presyo ng gas? Depende sa pag-adjust namin sa biyahe. Halimbawa, may iwas kami sa puro radya. Ginagawa namin, puro pila-pila na lang kami para medyo nakaka-adjust kami sa gasolina. Medyo mababa kami ng konsumo ng gasolina. Kasi pag puro radya kami, doon kami lalakas ng gasolina. Hindi kagaya ng puro pila, medyo hihina kami sa gasolina. Kung sakali man po na mas tumaas pa po yung presyo ng gas, pagpapatuloy niyo pa rin po ba yung nakasanayan niyo, yung pagiging driver niyo po, or hahanap po kayo ng ibang trabaho? Siyempre, pagka ganun, medyo hahanap ng konting buhay na kasi siyempre, tumataas ng gasolina dahil naman yung mga driver, paano kikita? Dahil tumataas. Pero kung halimbawa no choice talaga walang mahanapan ng pasamantalang hanap buhay, siyempre, obligado na talagang kakapit muna talaga sa ng driver, ng tricycle, pagbabiyahe. Ano po yung epekto sa inyo ng pandemya po? Ang epekto ng pandemya natin,
Eh, talagang, doon ko talagang nalubos-lubusan na nagkadahirap-hirap. Dahil paano, walang kinikita at permis na sa bahay lang. Hindi ka makalabas ng bahay. Pag ang pasero, para pa isa-isa lang ang sakay namin, hindi kagaya ng ngayon, marami yan ang sakay. Ngayon, dati hindi, isa-isa lang. Kaya doon talaga, wala kaming masyadong kinikita. Sa tingin ninyo, bilang isang tricycle driver, sapat ba ang kinikita nyo sa pang-araw-araw ng pamilya? Hindi naman, hindi naman sapat. Minsan hindi sapat, minsan sapat. Pagka halimbawa na hindi ka kumikita ng pero pagka kumita ka naman, sakto naman sa panggastos sa bahay, tsaka medyo nakakaipon kahit yung konti. Pero kung wala naman, talagang jeta lang talaga sa gastusan. Gaano po kadalas nagiging matumal yung pasada nito? Sa naman, minsan, araw ng Huwebes, madalang talaga ang biyahe nyo, matumal. Pero may time na Lunes, Martes, hindi naman pares-pares kasi ang biyahe namin, hindi yung labas ng tao. Kumbaga, ang tinatawag namin doon, tsempuhan na lang. Tinatayang umaabot ng 1.7 million ang mga rehistradong mga tricycle driver sa Pilipinas at di pa kasama dyan ang mga di-rehistradong tricycle. At ayon sa resulta ng pananaliksik ay masasabi na karamihan sa mga tricycle driver sa Pilipinas ay may edad 40 pataas na may 10 o higit pang karanasan sa trabahong ito. Balik po tayo sa isang question dahil nasabi niyo po na kanina na naging bus driver muna po kayo bago naging tricycle. Ano po masasabi niyo yung sa daloy po ng trapiko na nararanasan ng Pilipinas mo? Ay, kung saan dati sa traffic. Yung dati sa traffic, nasa bus pa ako, nagdadrive pa ako ng bus. Eh, talaga, napakahirap talaga dahil sa sobrang dami ng sasakyan, nagta-traffic. Hirap ng pagbibiyahe namin, talagang tiyagaan na lang talaga sa traffic. Ano po yung mas, parang, di ba po ngayon tricycle driver po, kung may chance, kung may pag-asa po na pabalikin kayo sa pagiging pag-drive ng bus, papayag po kayo? Eh, medyo nag-aalangan din ako ngayon kasi napakahirap ng traffic ngayon. Mas traffic ngayon kaysa dati. Dahil ngayon mas marami ang sasakyan. Kaya ang mas pipili ko, tricycle driver lang. Tila isang malaking panaginip pa rin na kung bakit ang seksyon ng transportasyon ay hindi nabibigyan ng pansin. Mula sa trapiko patungo sa pamumuhay ng mga driver, muli kami ay umaasa sa paglago at pag-asenso nito sa tulong ng gobyerno. Kami ang ika-una at ikatlong grupo mula sa 11 Yumes B. Voltaire. Dahil yung iba kailan sinasabi walang kita dahil may mga vibes eh. Binabayaran mo mga utak. Kayo po, wala po kayo utak. Ako.